Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pinaka-latest post ni Senator Ronald Bato de la Rosa. He is celebrating his 64th day today. Sabi niya, thank you very much to all of you. Let's just keep on praying. Official statement. Here I am, alive and well, gratefully celebrating 64 years of this God-given life. I am waiting. So ano yung hinihintay niya? Yung paglabas ng warrant of arrest na matagal nang inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya nagtatago siya ngayon. I am waiting. Waiting for a true seeking for justice to emerge and take over. Not this threat of fake and foreign meddling from those who do not and can never know us or be us. If indeed there are cases against me, then I wait for a time and a certainty that I shall be able to face these cases as a Filipino before Filipinos. Kung papayag lamang ako na ako'y huhuliin at lilitisin ng mga tao at korting banyaga, tila binaliwala ko na rin ang pakikipaglaban ng ating mga bayani at sundalo para sa ating kasarinlan. Hindi ko sasayangin ang dugo at pawis ng mga Pilipinong lumaban para sa Pilipinas. This is patriotism. I remain patient and composed. I remain dignified. To those who are all too eager and impatient, try flipping your script. Sino ba yung may mga script dyan? Ask yourself, why are you excited to surrender your fellow Filipino to foreigners? Where is your moral fiber? Why are you the first to applaud the collapse of our sovereignty? I wait too for your change of heart. Ito ang hamon. Sana magbago kayo. Sana huwag niyong isurrender ang kasarinlan ng bansa sa mga banyaga. Ayan ang sinasabi niya. Hamon. Diba? Sa lahat ng mga nakakaalala at bumati sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, nagdarasal at nagmamahal, maraming salamat. I am even braver knowing you are with me in this fight. On my 64th birthday, I make this wish, if I may be permitted, that the Philippines will once more be restored to true nationhood, one that demands that justice be served right here on our shores, in our courts, justice that requires us to stand tall and proud as Filipinos, nothing more, nothing less. Lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Yun. Kinot niya yung isang linya sa ating Philippine National Anthem. Okay, so may mga bumabatikos kay Senator Bato, bakit daw nagtatago? May nabasa akong post na allegedly statement ni Senator Ping Lacson na wala pa namang warrant of arrest.
dapat mag-report sana sa Senado si Senator Bato. Yan, kay Senator Lacson. Si Senator Gatchalian din, sabi niya, nasasayangan ako. Kailangan ko yung mga ideas o suggestion ni Senator Bato, dapat mag-report sana siya. Well, madaling magsabi, dapat mag-report. Ang problema kasi sa administrasyong ito, despite na meron ng guidelines ng Supreme Court pagdating sa bagay na ito, na ang extradition o rendition hindi trabaho ng Executive Department, trabaho ng Judicial Department. So, ang sinasabi ng Supreme Court na hindi na pwedeng ulitin yung nangyari kay PRRD. Kung mayroon mga example, itong warrant of arrest ng ICC kay Senator Bato, dapat ang Philippine government, ang DOJ, mag-apply sa korte para i-verify yung warrant of arrest at ang korte mismo ang magbigay ng order kung dapat bang dalhin sa ICC si Senator Bato o hindi. Ganun lang. So, despite yung very clear guidelines, tahimik ang Marcos Jr. administration. Kung susundin ba nila yun o hindi? Eh kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, magtatago rin ako. Kasi ang tingin ko, buhay na buhay ang justice system natin dito. Hindi natin kailangan ang ICC. Ang ICC para lang sa mga bansa na hindi na nagpapangsyon ang justice system. So bakit isinorender nila si PRRD sa The Hague? Anong ibig sabihin nun? Only time will tell. History will judge kung tama ba yung ginawa nila. But, for millions of us, lalo na tayong mga DDS na nagmamahal kay Tatay Digong, hindi natin makakalimutan yung ginawa nila. At sana, hindi na nila ulitin pa dito sa kalagayan ni Senator Bato. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una si Uncle ang natagaan og yero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Uncle ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Col, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon ani ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Col? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Col wala? Na Pila ka buok yung estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Col ba? Taman lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Col. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon Col?
naglakaw man siya, nag-abroad na bus, hindi na to siya Oh, so nakalakaw siya. Mm. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oo, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Uncle. Salamat.